gmail.com. Ayan. Then dito, lagay mo lang what's the transaction for. Since ito naman po ay optional, kahit wala po yan, po pwede naman po. Okay? So, next natin, ayan, kung mapapansin nyo, meron... Hold up. Ayan, so make sure meron tayong coins.ph na account. So mahalaga po na verified po tayo dyan kasi kung hindi po tayo dyan verified ay hindi natin ito magagawa. Dito wala pong minimum, so medyo ang minimum nito medyo mababa lang. Okay, so ang kailangan nyo lang gawin dyan ay pindutin nyo lang po ito. Ayan, so para magkaroon tayo ng cash in, para ma-cash inan natin. So, ang gawin lang natin, pindutin natin tong receive. Tapos, pindutin natin tong cash in. Ayan, dito sa cash in, sa pinakababa, may makikita kayo dyan na remittance center. Ang gagawin nyo lang, pumunta po kayo dyan, then pindutin natin itong M. Lulier. Okay? Once na napindot na natin yung M. Lulier, ilagay natin yung amount na itatrade natin base sa inyong G-credit. So, halimbawa po, ang inyong G-credit ay 1,000 pesos. So, ang ilalagay nyo lang na cash in amount ay 965 lang, ha? 965 lang ang ilalagay nyong amount. Kasi meron itong service fee na 25 pesos dito kay coins.ph, tapos pagdating kay GCash, may service fee rin siya na 10 pesos. So, total 35 pesos po yung mababawa sa inyong G-credit or sa inyong amount na i-convert ng sarili ninyo. So, ilagay nyo lang po dyan ang information. Lagay lang natin dyan. Halimbawa, maglalagay tayo dyan ng email. So, itong email na to, maaari natin itong magamit para masend dito yung receipt. Okay? Then, pag nalagay na natin, so let's say, lagay lang natin dito ay bago.ph. Ayan, bago. Kunyari, yung email mo at gmail.com. Ayan. Then, dito, lagay mo lang what's the transaction for. Since ito naman po ay optional, kahit wala po yan, po pwede naman po. Okay? So, next natin, ayan, kung mapapansin nyo, meron niyang fee, 25 pesos, yung sinabi ko kanina. Tapos, yung total, 990 pesos. So, tandaan nyo lang po, kunyari, ang laman ng inyong G-credit ay 10,000, bawasan nyo lang ng 35. Ang laman ay 1,000, bawasan nyo lang ng 35. Ganun lang siya, ha? Para hindi kayo magkamali. Ito, since optional, pwedeng may nakalagay, pwedeng wala. Then, i-next lang natin. Okay, pagka next natin, may malalagay dyan, nasasabihin naman dyan, amount 965, fees 25, so 990 yung total. So, bakit 990 lang yung kinalabasan? Kasi tulad ng sinabi ko kanina, meron po itong total amount, meron po itong service fee na 10 pesos sa GCash mamaya. So, i-confirm natin. Confirm, cash in. Ayan. Then, pag na-cash in na natin si 1,000 pesos, may makikita kayo dyan na reference number. So, ayan po yan. Reference number at saka yung total amount. So, ngayon, pag nakuha nyo na yan, punta ka ngayon kay GCash. Okay? Punta tayo ngayon kay GCash. Okay, pag nandito na tayo kay GCash, punta tayo dito sa View All. Then, punta tayo sa... Okay, mali. Punta tayo dito sa Bills. Pagkapunta sa Bills, punta dito sa Payment Solution. Ayan, pagkapunta sa Payment Solution, i-search natin ang Dragon Pay. Ayan, also accept G-Credit. Okay, then lagay mo lang dyan yung kanina, which is etong 990. Lagay natin yung amount, 990. Then, yung reference number, E49. Lagay lang natin. GH4. Ayan. Tapos,
AQB5. AQB5. Then, lagay mo lang yung contact number na nais mo. Tapos, lagay mo lang dyan yung email for the receipt ulit. Okay. .ph@gmail.com. Ayan. Then, wag na natin itong pindutin itong protect your bills now since hindi naman siya masyadong usable as of now. Then, ipindutin lang natin yung next. Ayan. Pagkapindot ng next, may makikita kayo dyan or may magpipilian kayo, GCash or G-Credit. So, ang piliin nyo po, yung G-Credit, then tsaka nyo siya i-confirm. Wala pong lumabas sa akin kasi nga wala po akong available limit na G-Credit. Ayan. So, ganun lang po yung gagawin nyo sa paggamit ng G-Credit gamit ang coins.ph. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Thank you so much. Ingat po tayong lahat. God bless.